Ang unang sulat ni Pedro. Panimula. Ang unang sulat ni Pedro ay para sa mga mananampalataya na tinatawag niyang mga hinirang ng Diyos na nakakalat sa gawing hilagat ang Asia Minor. Pangunahing layon ng sulat na ito ang magpalakas ng loob ng mga mambabasa na dumaranas ng pag-uusig at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Ipinagunita sa mga mambabasa ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Sinabi niya na ang kamatayan, muling pagkabuhay at pagbabalik ng Panginoon ang nagdudulot sa kanila ng pag-asa. Sa liwanag ng katotohanan ito, dapat naman nilang tanggapin at tiisin ang kahirapan, pagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. Bukod dito, sila ay gagantimpalaan sa araw na mahayag si Kristo. Kalakip ng pampalakas loob sa panahon ng ligalig, pinayuhan din niya ang kaniyang mambabasa na mamuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Kapitulo 1. Mula kay Pedro, apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo hinirang ng Diyos Ama ayon sa kaniyang kaalaman sa mulat-mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Hesukristo at maging malinis sa bisa ng kaniyang pagkamatay. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit kay sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo. Ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak.
Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Kaya nga, talikdanan ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesus Kristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ng isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Kaya nga mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan. At naging batong katitisuan at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Dadapot kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayoy sumasa inyo ang kaniyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdanan ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalan ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon. Hindi lamang ang mababait, kundi pati malulupit. Sapagkat kalulugdan ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kaniyang kalooban. May pagkakapuri kaya ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ng pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Kapitulo 3. At kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos ang sino man sa kanila, may hikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila, sapagkat nang makita nila ang inyong mapitagang kilos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganday huwag maging sa kagayakang panlabas lamang, pares ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa, at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Yan ang kagandahang pinagyaman ng mga banal na babae noong unang panahon. Sila'y nanalig sa Diyos at napasakop sa kanilang asawa. Yan ang halimbawang iniwan ni Sarah. Sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Kayo rin ay mabibilang sa kaniyang mga anak kung matuwid ang gawa ninyo at wala kayong kinatatakutang anuman. Kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos.
Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Sa wakas, magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustain ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa at saganang pamumuhay, dila niya ay pigilin sa paghabi ng kasamaan. Ang marayang pangungusap at anumang panlilinglang sa kaniyang mga labi pag-ingatang huwag nukal. Ang gawaing masasama ay iwasan sa tuwina at magsanay sa ugali matuwid at maganda. Ang mithiing mapayapa at mabuting pakisama sa kaniyang puso't diwa ay tuntuning nangunguna. Ang mata ng Panginooy nakatuon sa matuwid, panalangin nila'y malugod na agad dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang mukha sa puot ay nagngingit-ngit. At sino naman ang mamiminsala sa inyo kung kayo walang hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabag. Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ng mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 80 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Kapitulo 4. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang daros na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-marim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya nilalait nila kayo. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at mga patay. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos, bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa kanya ang kapangyarihan at karangalang magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kaniyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo inalipos na dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ng sino man sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o mapanghimasok sa di niya dapat panghimasukan.
Ngunit huwag ikahiya ni naman kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkos magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito'y magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kaniyang pangako. Itinalaga nila sa kaniya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kapitulo 5. Sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamani kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo, at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo ng kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis na maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kaniyang walang hanggang kalwalhatian, kasama ni Kristo. Sa kaniya ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo.